Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa unang linggo ng 40 araw na paghahanda at kung tutuusin, huling Biyernes para sa buwan ng Pebrero. At sa ating pong pagpapatuloy, kung saan, gaya ng nababanggit ko po, ay nakasentro sa pagbabalik loob, yung panawagan sa mga panahong ito, pagbabalik loob na makapagsisi, makahingi ng tawad sa ating pong mga kasalanan. Pero dito po sa ating narinig na pahayag na ating Panginoon mula kay San Mateo ay sinasabi nga po dito na huwag tayong tumulad sa mga iskriba at mga pariseyo na naiiwan lang sa mga ritual, sa mga panlabas na mga gawain o panlabas na pagsunod sa mga ritual na kanila pong nakasanayan na. Maari, pwede sa panahon natin ngayon, itong pagsisimba natin. So hindi sapat yung nagsisimba lang tayo at sinasabi natin, araw-araw naman akong nagsisimba. Okay, wala nang problema doon. Pero yung tanong, eto nga. Ang sabi ni Jesus, kung maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo. Pag sinabing kapatid, hindi lang yung kapatid. Yung kadugo, ito yung mga tao sa paligid natin, yung kapwa natin. Ulitin ko po, kung maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo ang iyong handog sa harap ng dambana, makipagkasundo ka sa kanya. Narinig po ba? Ulitin ko po, kung maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo. Kapatid, magulang, kaibigan, kapitbahay, kung sino man na nakikilala mo. So, ang sabi ni Jesus, makipagkasundo ka sa kanya. Bago pa mahuli ang lahat, bago pa tayo humarap sa hukom,
At sino ang hukom? Sino ang hatol? Ang Diyos. Kaya nga isang grasya, no? Sabi ko po, nitong mga nakalipas, isang grasya na ihingin natin ay yung magkaroon tayo ng lakas ng loob, harapin yung mga taong nakagawa sa iyo ng hindi maganda. Pero ngayon, yung bahagi na hindi lang yung nakagawa sa iyo, no, ang lalapitan o ang lalapit, kundi kung ikaw mismo na gumawa, no, ay lalapit doon sa tao. Sa mga kwento natin, no, kwento ng buhay, minsan yung mga sama ng loob natin na nakabaon, na minsan talagang lilitaw at lalabas, yung mga sama ng loob na sinopres, yung mga samaan ng loob na para bang akala mo lang pinagwalang bahala mo, yung kala mo kinalimutan mo, hindi mo naman talaga kinalimutan. So, kailangan tayong magkaroon, no, parang sinasabi ito, magkaroon tayo ng initiative, magkusa. Kung alam natin, no, kaya nga habang may panahon, mag-reconcile bago mahuli ang lahat. Sa unang pagbasa, tingnan natin, saan ba tayo papunta? Pagdating ng pinakahuling bahagi ng buhay natin, tayo ba yung mabuti na nagiging masama dahil lamang doon sa hindi natin pakikipag-ayos, pakikipagkasundo? O tayo yung masama na ngayon ay nare-realize natin na nagkamali tayo at gusto natin na ayusin. Gusto natin bumawi, gusto natin humingi ng tawad, kasi pinagsisihan na natin. So nasaan tayo doon? Masama na nagiging mabuti o yung mabuti na nagiging masama dahil lang sa sama ng loob? Dahil sa mga alitan o galit. Isang medyo mahirap, no, na gawain, kaya nga kailangan natin ng grasya ng Diyos. Ano gagawin natin? Tumatanda na tayo karamihan dito. Dadalawa na lang ang bata dito. Pero tayong mga tumatanda na, baka itinatago mo lang yung sama ng loob. O kaya naman, di ko alam, no? Nahihiya ba tayo? O gusto lang natin mamuhay na sa pride? Kaya kahit alam mong nakagawa ka ng mali, hayaan mo na yan. Pero hindi talaga mahayaan kasi nandiyan dala-dala mo, dinadala mo ng napakatagal na panahon, magpasa hanggang ngayon, dala-dala mo yan. Pero sana po, no, gaya ng sinabi dito, kasi minsan, wala lang, no? Dahil nga hindi tayo matinong mag-isip noon, hindi natin naisip na nakasakit tayo, hindi natin naisip na nakaagrabyado tayo. Pero yun nga sabi, kung malaman mo na may sama ng loob sa iyo, ikaw na mismo, para nang sa ganon, mapalaya mo ang iyong sarili, mapalaya nyo at baka sakali mapanumbalik, no, yung dating samahan. Pero nasa sayo kung hanggang kailan mo bibit-bitin, nasa sayo kung hanggang kailan mo yan dadalhin. Pero wag naman sana, no, kasi marami po nagdala na ng ganyan sa hukay. Kaya yung mga buhay hindi matahimik. Minsan sabi na kahit mga kaluluwa hindi matahimik eh. Kasi malinaw naman na kapag hindi natin nagawa ito, pagbabayaran natin. Hindi tayo makakalabas hanggat hindi nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. So parang sa pananampalataya natin, kasi hindi ka naman masamang tao, no? Sinikap mo naman magpakabuti pero hindi mo lang naayos yung relasyon ninyo, hindi ka nakahingi ng tawad, hindi ka nakapagpatawad.
ang sitwasyon na ito, no, para bang sinasabi, yung pananampalataya natin na pagbabayaran natin pa rin doon sa purgatorio hanggang ma-purify tayo. So, gaano katagal? Kaya ngayon, habang nandito pa, buhay pa tayo, pagsumikapan natin na ayusin, makipagkasundo habang may panahon pa. Amen?